Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po bang tumayo tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon? Ang ating Diyos ay buhay. Amen. Hindi po na nanatiling patay. Siya ay nabuhay ng muli. Hallelujah. Meron po ko tayo sa inyo sa unang Korinto, talatang 15. Sabi po dito, isang hiwaga at sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang mga kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Hallelujah. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam niyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kagaya po ng ginagawa natin itong oras na to, hindi masasayang dahil ito ay para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Papurihan natin siya. Come on.
the priest proclaiming freedom. In Nehemiah, he is the one who restores what is broken down. In Esther, he is the protector of his people. In Job, he is the mediator between God and man. In Psalms, he is our song. In the morning and in the night. In Proverbs, he is our wisdom. In Ecclesiastes, he is the meaning of our lives. In Song of Solomon, he is the author of faithful love. In Isaiah, he is the suffering servant. In Jeremiah, he is the weeping Messiah. Lamentations, he assumes God's wrath for us. In Ezekiel, he is the Son of Man. In
When I speak your name, chains are breaking loose. When I speak your name, hearts will start to heal. When I speak your name, storms are being still. When I speak your name, demons have to flee. When I speak your name, I have victory. There's no other name by which I am saved. There's no higher name but Jesus, Jesus. There's no other name. You're the truth and the way. There's no other name but Jesus, Jesus. You conquered the grave. Your love made a way. Forever you reign. Jesus, Jesus. You're the mercy I need when my heart feels weak. In you I find peace. My Jesus, Jesus. Every knee will bow down, every tongue confess. All creation sings out, worthy are you, Jesus. Every knee will bow down, every tongue confess. All creation sings. Once again, every knee bow down, will confess the name of the Lord. Every knee will bow down, every tongue confess. All creation sings out, worthy are you, Jesus. Every knee will bow down, every tongue confess. All creation sings out, worthy are you, Jesus. You conquered the grave. Your love made a way. Forever you reign. Jesus. You conquered the grave. You conquered the grave. Your love made a way. Forever you reign. Once again, you conquered the grave. You conquered the grave. Your love made a way. Forever you reign. Jesus, you're the mercy I need. You're the mercy I need. When my heart feels weak, in you I find peace. Jesus, Jesus, you're the mercy I need. When my heart feels weak, in you make it personal, make Jesus, my Jesus, my Jesus, you're the mercy I need. When my heart feels weak, in you I find peace. My Jesus, my Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin dalhin ang pag-ibig ng Diyos para sa akin at para sa iyo. O Diyos, ito ang aming panalangin. May sa pamuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Hindi mawala ng kabuluhan sa buhay namin ang ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon.
tayo sa Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong presensya. Ina-acknowledge po namin ang presensya ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat po kami sa lakas, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa lakas ng pangalan ng Panginoon Jesus, sa kapangyarihan meron sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Salamat sa iyong pangako, Panginoon, na iyong tinupad. Salamat, Panginoon Jesus, sa pagsunod mo sa Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Lord, wala kami ibang gustong gawin at kundi magpasalamat. Kahit na ang dami namin pinagdadaan ng challenges sa buhay. Lord, naririto kami nakatayo, Panginoon. Grateful pa din, Panginoon. Dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang bawat mga mensahe, mga patotoo, awitin pa namin pong aawitin, ay patuloy na magbigay ng kaluguran po sa inyong pangalan. Muli sa simbahang ito, sa buong Jeha family, Lord, wala pong ibang itinataas kundi ang pangalan ng pinakamataas sa lahat ng pangalan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na buhay na buhay, buhay na buhay, buhay na buhay, malakas, buhay na buhay. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede po ba tayo kumain? Opo. Well, yun nga po, tunay nga po na yung mercy ng Lord is great, na it is above the heavens, it is abundant. Sabi din po sa Ephesians 2 verse 4 to 5, but God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life and He raised Christ from the dead. Amen po. Of all the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and He made it new. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It is goodness and mercy and the power of the blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. The goodness and mercy and the power of the thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret, oh, I would still be lost. But for the mercy of God, now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It is goodness and mercy and
turn me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It is goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It is goodness and mercy and the power of His blood. Magsitayo po tayo lahat at buksan po natin ang aklat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Gawa 1, verse 6 to 11. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilei silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May makakaupo na. Magandang umaga po sa inyo po lahat. Ito po ay joint worship service ng pangumaga, alas 8 sa 10 o'clock and look at us, no? Marami pa po tayong wala dito. Marami lang po ay nasa bakasyon pa. Anyway, habang pinapanood ko po ang Passion of the Christ kanina while Ayesha is singing for us, ewan ko kung pare-pareho tayo ng nararamdaman na ang lahat ng hirap ni Jesus ay para sa akin. Ang damdamin ko ay hindi para sa lahat. Ang damdamin ko ay para sa akin. Habang pinapanood ko yung update, yung sakit ng hirap ni Jesus, yung koronang tinig, yung pagtapa ko sa krus, yung kanyang sigaw, yung kanyang 7 huling wika, it is for you and it is for me. Sa iyo at saka sa akin. Hindi niya ginawa para sa ating grupo. Ginawa niya as an individual. Kaya salamat na lang sa Diyos kasi meron tayong salita ng Diyos na siyang pinang-aarawakan po natin. And one thing na nagpasaya po sa atin, after na mangyari po ang lahat ng ito, and that was Friday in the afternoon at 3 o'clock, pagdating po ng mag-iikatlong araw, nabuhay po ang ating Panginoon. Palakpakan po naman natin. So this is the reason why we come together every Sunday. Okay po? Yung po yung dahilan kung bakit tayo po nagtitipon every Sunday. It's because we celebrate
the resurrection of our Lord Jesus Christ. After His death, bago mag 3 days, papasok ng 3 days, nabuhay siyang maguli. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon in a few minutes, bago po tayo mag-end. Nabuhay ang Kristo si Jesus, no? Nabuhay ang Kristo si Jesus, no? Meron pong 4 na katotohanan ng kanya pong pagkabuhay. Ang una po, ang pagkabuhay ni Jesus ay naipahayag na sa simula pa lang. Ito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 33. Basahin nga po natin ito. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang mga anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng mga bayan, ng mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw sinabi niya ito sa kanila, at dahil dito ay dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingi sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas, ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Sipin mo nyo, ang salitang ito ay salitang galing mismo kay Jesus. Pero ang pinatutungkulan ni Jesus, siya, naunawaan po ba ninyo? Ang salitang ito ay mismong galing kay Hesus Kristo. Ang pinatutungkalan ng kanyang salita na itatakwil ng pinuno ng bayan, ng punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, magpapapatay sa kanya, ang tinutukoy niya ay siya. So hindi madaling magsalita ng ganong prediksyon. Tama? Na alam na niya sa kanyang sariling dadaanan niya yung hirap na napanood natin kanina, yung Passion of the Christ. Alam niyang mangyayari yun. At hindi ganon kadali para madaanan niya. Kaya doon sa hardin ng Gethsemane, ang sabi ni Jesus, kung maaari yung kupa ng paghihirap, malampasan ko. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At ito po ay tinangkapang hadlangan ni Apostol Pedro. Kasi si Pedro ang parang bantay ni Jesus eh. Kumbaga sa gwardiya, siya yung pinaka close bodyguard. Walang makakalapit kay Jesus, walang makakapinsala kay Jesus. Dadaan sa bangkay na ni Pedro ang lahat ng lalapit. Kaya nga si Pedro yung talagang medyo brusko nung panahon na yan eh. Pero sabi ni Satanas, iba ang nasa isip mo, umalis ka sa harapan ko, Satanas, ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Hindi si Pedro yung Satanas, kundi yung nasa likod ni Pedro na nagbibigay sa kanya ng paghadlang sa plano ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Kaya sabi po dito, si Jesus mismo ang nagpahayag, hindi naging madali para paniwalaan, at hindi naman nahadlangan ng dyablo ang nakatakdang mangyari. Okay, ang pangalawa po na katotohanan ay ang kasaysayan ng pagkabuhay ni Jesus. Sa ganitong paraan naman ito naganap. Marcos 16, 1 hanggang 8. Basahin po natin. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maghulog ng bato na katakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba na puting damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazaret, niya pinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin niyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon gaya ng sinasabi niya sa inyo. Noong panahon na yon, wala naman libing ang tulad natin.
Nung panahon na yon parang kuweba. Pagkatapos, ang takip nun, bato na igugulong. Yung bato na igugulong, hindi kaya ng isang tao. Kailangan ng maraming tao para maigulong. Pagkatapos nung panahon na yon, dahil nga sa propesiya, na siya'y mabubuhay makikatlong araw, pinabantayan pa sa mga sundalo. Naunawaan nyo? Baka tiyak lang sila na yung si Jesus ay hindi makakalabas doon sa libingan. Kasi makikatlong araw eh. Biyernes nangyari, so papasok ang araw ng linggo, may bantay pang sundalo. Ngayon, ito pong mga babae, may mga dalang pabango, kasi hindi naman iniimbalsa mo nung panahon na yun. Naunawaan ko ninyo. Hindi katulad sa atin, iniimbalsa mo, kaya nailalagay po natin siya ng ilang araw at isang linggo. Kaya ang dala-dala nila pabango, pang-alis po ng mabaho. Ang tanong nila ngayon sa kanilang isip, sino magbubukas sa amin ng bato? Ay napakalaki nun. Sino magtutulak? Puro kami kababaihan. Pagdating po nila ron, nakabukas na. Okay ba? Nakabukas na. Kung ano ang himala ng Diyos na nangyari yun, nakabukas na. Pagkatapos, ang mga bantay, wala na. Siguro natakot na din. Tapos mayroong isang anghel na nakaupo na siyang nagpatunay na wala na dito si Jesucristo. Kundi yun na lamang kanyang damit na suot na binalot sa kanya. Kasi nung panahon na yun, parang mami, ang tao binabalot ng tela mula paa hanggang ulo, hindi na makikita, tapos ihiga. Eh si Jesus, kung ating po titingnan, duguan, di ba? Duguan, hirap-hirap ang katawan, binalot siya. So ating iniisip, puti siya na damit na namantsahan ng mga dugo, halos kulay pula na. Pero nakita nila ay tela na puti. Ibig sabihin, resurrection talaga ang nangyari. At ito po ay pinatunayan ng Biblia. Sabi po dito, sinaksihan ito ng mga alagad, pinatutuhanan ng anghel, at nakabukas ang takip na bato, at wala na si Jesus. Biblical po ano? Pangatlo po, ang kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus. Bakit nga ba siya nabuhay para sa iyo at para sa akin? Ito yung binasa kanina ng aking pong anak sa umpisa. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 54 hanggang 57. Basahin po natin ng malakas. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok, may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, patutupad na sinasabi ng kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ito po yung pinakadahilan. Pagkabuhay mula sa kamatayan, pagkalupig sa kamatayan, at pagpapahayag ng tagumpay. Kaya meron po tayong siguradong langit. Meron tayong siguradong paraiso ng Diyos. Kasi si Jesucristo po ay nabuhay na mabuti. Kaya wala po tayong nakapakot dito. Kasi ang ating pong kaisipan at puso, wala nang dahilan para siya ay narito. Kasi siya po ay nasa langit na, sa literal, magpahanggang ngayon. Siya po ay nasa kanan ng Ama at naghahanda po ng silid na atin po matitirhan kapag tayo po ay sumakabilang buhay. Amen po ba? So yun po yung dahilan. Samba tayo ng samba sa Kanya, lingkod tayo ng lingkod sa Kanya, nagpapakabuti tayo sa lupa, hindi para sa kung ano pa man. Kasi gusto natin, pagharap natin sa Diyos, yung tayo po ay magagantimpalaan ng mga ginawa natin dito sa lupa. Tama po ba? Kaya ginagawa po natin ang mabuti. Maganda yung nabanggit ni Gerald kanina. May nakarinig silang trompeta. Totoo yun eh. Gumagano yun eh. Parang trompeta, nakakala mo nga ikaw ay nasa langit na. Pero ang magandang word na Gerald kanina, salamat na lang kay Lord kahit ngayon, okay na ako. Handa na ako. Nakuha niyo yun? Maganda yun. Magandang confidence yun na hindi tayo takot mamatay. Kasi meron tayong Panginoong Jesucristo na ang dahilan ng kanyang mga pahirap sa katawan ay kaligtasan natin, yung dugo ay kapatawaran, at hindi siya nanatiling patay,
kundi muli siyang nabuhay. Kaya sabi dito, yung kamandag ng kamatayan, yung kamandag ng kasalanan, napagtagumpayan ng kamatayan ni Jesus at ng kanyang pagkabuhay na muli. Yan po yung confidence po natin. At yun po yung kanyang kahulugan. Pagkabuhay mula sa kamatayan, pagkalupig sa kamatayan, at pagpapatagumpay sa tagumpay. Ang pang-apat po, ang kahalagahan ng pagkabuhay. Ito pa pala muli, ang lahat ng tao ay bubuhayin muli. Okay, ang kahalagahan ng pagkabuhay. 1:5:23 to 24 to 29, basahin po natin. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hapulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo, nag-arte ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano nga kami mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binibigyan niya ng ganoong karapatan, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat huwag ninyo akong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa ayun lang. Dalawa po yan sa kabilang buhay eh. Langit at saka impyerno. Yung putol ng relasyon sa Panginoon kapag siya'y namatay, impyerno. Babangon siya sa libingan ng mga patay. Babangon siya patungo sa kaparusahan. Pero yung sumampalataya kay Jesucristo sa kanyang ginawa, nagmahal at kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang sa ilang tagapagligtas, siya po'y mamamatay, pero siya po'y babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At ikaw yon, ako yon na nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoon. So lahat ng tao ay bubuhayin muli. Pangalawa, hahatiin po sa dalawang grupo. Sa Mateo Kapitulo 13, 47 to 50, ito po ang sabi, basa. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang, naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda. Itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananagi sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So, sa kabilang buhay, hihiwalay ang sa Diyos at hindi sa Diyos. Okay? Ngayon, ano ang panatag natin dito sa lupa? Una, narito ang salita ng Diyos. Nakasulat eh. At ito yung ating niyayakap. Tama ba? Ang nakasulat dito, tinatanggap natin ng buong puso na mangyayari. Sinabi nito, magiging anak tayo ng Diyos. Kapag tinanggap natin, pinaniniwala natin tayo minamahal na anak ng Diyos. Tama ba? Lahat ng sumasampalataya patungo sa buhay na walang hanggan, lahat ng hindi sumasampalataya patungo sa kaparusahan. Okay. Pagdating po sa kabilang buhay, hahatiin po ang sa impyerno at saka po sa langit. Yan ang mga katotohanan ng sinasabi po ng Biblia. Kaya tayo po'y patuloy na maging maingat. Okay? Pangatlo po, parehong walang hanggan ang hatol. Sa kabilang buhay, ha? Pahayag 21:4, basa, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Doon sa mga papuntang langit. Maliwanag po. Doon sa mga papuntang langit, papahirin ang bawat luha, wala ng kamatayan,
dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pero sa pahayag 21a, basa, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga makukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa at nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Doon sa mga hindi naman sumampalataya kay Jesus, sila po ay mapupunta sa mga lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ngayon, saan sila pareho? Pareho sila na walang hanggan. Okay? Pareho silang walang hanggan. Sa langit ay masayang walang hanggan. Sa impyerno ay napakalungkot na walang hanggan. Okay? Sa langit ay wala nang dalamhati na walang hanggan. Sa impyerno ay puno ng dalamhati na walang hanggan. So pareho silang eternal. Ayun, sa sino mang, kaya sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya lahat po ng mamamatay na wala kay Kristo, ang hatol po ay kamatayan spiritual, kamatayan pisikal. Pero sa lahat ng dahil kay Kristo ay sumampalataya sa Kanya, ang ipinagkakaloob naman niya ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay maniwala at magtiwala, buhay si Jesus sa ating pagpapagal, siguradong hindi po ito masasayang. Kaya basahin po natin, tayo po ito may lahat. Basahin natin ang 1 Korinto, Kapitulo 15, talatang 58. Kaya nga, basa, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Palagpakan naman natin ang ating Panginoon. Ano bang awit natin? Awit tayo ng isang awit. Yada worship, please come. I want to complete the band. Just one message of song. Tayo piaawit sa Panginoon. Pasasalamatan po natin ang Kanyang pagkabuhay na muli. Pasasalamatan natin ang langit, ang buhay na walang hanggan, ang tirahang inihahanda niya para sa Kanyang mga anak. Pakupurihan natin at luluwalhatiin natin ang ating Panginoon. Tungo lahat ang ating mga ulo, pikit lahat ang ating mga mata, taas ang ating mga kamay, at tayo ay umawit ng mataimtim o makinig ng mga awitin habang umaawit sa atin ang Yada Worship. Ating damdamin ang napakahalagang mensahe ng awit ng Kanyang pagkabuhay ng mabuli. Habang tayo po nakabigit, pasalamatan niyo ang ating Panginoon Diyos. Magpasalamat kayo kay Yesu Cristo namatay para sa iyo, nahirapan para sa iyo, nasugatan para sa iyo, ipinahiya para sa iyo, pinasan ang lahat ng kasalanan
Ama, na umibig ng kayo na lamang. Salamat po. Pinapupurihan po namin ang iyong pangalan. Sa aming Panginoon Diyos Anak, na siyang nagbigay at nagsakripisyo sumunod sa kalooban ng Diyos Ama para sa aming kaligtasan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po. Pinapupurihan po namin ang iyong pangalan. Sa aming Diyos Espiritu Santo, na siyang tatak at katibayan ng aming kaligtasan, na siya nag-ahari sa aming kapanahunan, at siya sumasa aming puso sa katawan namin bilang templo ng banal na Espiritu, at nagpapatunay na kami mga anak ng minamahal ng Diyos sa sino ang sumasampalataya. Salamat po. Pinapupurihan po namin ang iyong pangalan. Kaya naman sa aming pagkatapos, sa aming pag-iwalay, taglayin namin sa aming puso ang pag-asa na ang lahat ng aming pagkapagal ay hindi masasayang, na ang iyong presensya ay palagi po sa amin at magiging daan at gabay sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, lahat ng kapurihan